Yan. So ito mga yung breeding natin na yan na Rhode Island sa mga Decal Brown, ititigil natin yan. Titigil ko na yan. Yan. Titigil na natin yan. Pupull out natin sila. Ngayon, ito nga po yung anak nung doon. Yan, anak nung batch na yan. Ito, saka yung hello mga kabokals. Ayan, so naglinis lang ako ng konti dito sa may gitna ng area natin. Natatandaan nyo mga kabokals yung krinos natin na Rhode Island Decal Brown. Ayan, o ipupull out na natin yung rooster natin mga kabokals. Ito, ihahanda ko yung kanilang paglalagyan. Yan, nilinisan ko.
Yan, dito muna ihiwalay natin sa mga hens mga kaboka. Yan, so bakit ko ba ihiwalay? Yan, kasi nga yung resulta ng ating yung ating na breed na, yung resulta ng itlog niya, hindi kasi yun yung gusto nating maging resulta mga kabukals. Kasi nga ang aking gustong gawin is makapag-produce tayo ng mga brown egger talaga na mga layers. So yung itlog niya kasi is more on light brown lang, hindi siya talaga yung brown. Kasi nga lumalabas na po na 50% na lang siya na decal brown and 50% na Rhode Island. Kasi ang rooster na ginamit natin is Rhode Island. Ayan, so ayusin ko muna dito mga kabokals. Ilalagay ko muna yung rooster dito para maihiwalay na sila. And then ito, yung ating mga kabokals, itong ating white leghorn, no? Ayun, nakawala pa, oh. Ito yung ating white leghorn rooster mga kabokals, oh. Yung white leghorn rooster natin. Ikakamado ko na rin dito para ano sila, friendship sila. Tatabihin natin. Yan. And then ito yung mga kabukals, oh. Ito mga kabukals yung anak na nung ating ano ba to? White leghorn at saka Rhode Island. So ito yung lumalabas na white leghorn Rhode Island na siya mga kabukals. Pero mukha pa rin siyang white leghorn, no. Pagtatabihin na natin sila. Meron mga hapunan niya, no. Mga hapunan niya mga kabukals. Yan. Diyan sila natutulog sa hapunan na yan. Yung dalawa meron din. Yan. Ito. So dito sila humahapon mga kabukals. Tapos meron tayong may bubong yan. Ito nga yung ito nga yung ginawa natin na nakaraan na pugaran mga kabokals. Ito po yung ating mga decal brown na hens. And then ito yung ating Rhode Island rooster. Ayan. Ito yung isa. Ayan, Rhode Island rooster saka mga decal brown hens natin. Etong batch na to, may anak na ito mga kabokals sa mga bago sa channel ko. May anak na po yan. Ito po, mga anak niya. Mga anak na nila yan. Yan. Yan po, mga anak na nila yan. Ito, rooster na to. Halos na yan, oh, malapit na itong kumasta. Oh. Yung isa na yan, halos rooster na yan. And then, may dalawa. Bali, yan? Bali, 4 yan. Yung isa nandoon sa naka-separate kasi may sipon. Pero yan, bali 3. Meron tayong ganyan 3 na anak na po nung Rhode Island saka nung decal brown natin. And then, ayun yung mga babae. Ayan.
Pakita ko yung ano, yan, sa bago sa channel ko, ipapakita ko yung nandoon na sa battery cage na anak din nila. Yung mas nauna nilang anak na nag-egg na. Ayan, so ito yung ating mga decal brown layers. Na itlog, oh. Brown na brown mga kabokals, oh. Then ito yung anak na noong nandun sa may bandang unahan. Itong dalawa na to. Ano yan, mas nauna yan doon sa may mga lalaking decal brown Rhode Island tayong palahi doon. Mas nauna ito, kaya naman ito yung nangingitlog na. So ito yung itlog niya for today. Isa sa kanila, di ko alam po sinong nangitlog, pero ito yung itlog. So pag tinabi natin mga kabokals, ayan, again, nakapakita ko na to dati, mas lighter brown po ito, light brown po yung itlog nila compared po dun sa talagang pure natin na ano, na decal brown. Yan. So yan po yung gusto kong ayusin, kasi nga ang ating target na gawin ay yung makapag-produce tayo ng mga decal brown or mga brown egger talaga na nakapaglalabas po ng ganitong kababrown na itlog. So ito kasi although brown din siya, kaya lang ano siya, mas lighter siya. Parang ang dating niya, parang ordinaryong native na itlog lang. Ang gusto nga kasi, gusto nating makapag-establish ng market na talagang brown egger po yung ating napuproduce. Ito ang gusto nating maging itlog nila. So ang gagawin natin mga kabokals ay hihinto natin yung cross Rhode Island decal brown na breeding natin. Ihinto natin. Balik tayo ron para mapaliwanag ko ng gusto. Balik tayo ron mga kabokals. Yan. So ito yung breeding natin na yan na Rhode Island sa mga decal brown, ititigil natin yan. Titigil ko na yan. Yan. Titigil na natin yan. Pupull out natin sila. Ngayon, ito nga po yung anak nung doon. Yan, anak nung batch na yan. Ito, saka yung dalawa nandoon sa battery cage. Magkakapatid yan. Ngayon, ito, nangingibabaw. Rooster, ano na to? Halos rooster na. Ayan, mga kabokal. So, halos rooster na. Yan po, ang gagawin natin ay ibabalik natin doon sa kanilang mga magulang. Balik ina ang tawag. Balik ina. So itong decal brown Rhode Island natin na ito, nangunuka pa, oh. Ibabalik natin sa kanyang dun sa batch na yon. Ayan. So siya ang gagamitin natin pangkasta. And then yung isa na yon, gumugulang na rin yon. Siya naman ang gagamitin natin dito. And then yung isa na yon, pag gumulang na, plus yung isa pa nandoon sa clinic natin, yun ang gagamitin na natin mga rooster sa ating mga decal brown hens. Balik ina mga kabokal. So pag ginawa po daw natin yon, makukuha natin yung 75% decal brown. Yan kasi sa ngayon po, ito po, yan sila, pati yung dalawa na sa battery cage, sila po ay 50% na lang na decal brown, 50% na Rhode Island. So ang gusto nga po natin is talaga mga brown egger. Kaya magbabalik na tayo para makuha natin yung 75% na decal brown. Yan. Tapos ang sabi, di ba nakapag-anak na sila? Kunyari may anak na to doon sa mga decal brown hens natin. May anak na sila. Gagawa na naman tayo ng panibagong rooster pa na parang apo na. Magiging parang apo na nila. Apo na. Ibabalik na naman natin. Isang balik pa. Para makuha natin yung 100% na decal brown. Ayan. Ba't ko ba ginagawa yung mga kabokals? Kasi nga gusto kong makapag-establish. Kasi nandun na tayo sa nandun na tayo sa negosyong brown egg production Marami na po tayong sinusuplayan. Marami tayong suki ng brown eggs. Gaya nga nasabi ko, magko-concentrate na tayo sa layers. Kaya po, tatanggalin na po natin lahat tong mga unnecessary natin na rooster. Kasi nga, magiging kumbaga, wala na tayong paggagamitan sa kanila. Kasi nga, ang ating goal is makapag-produce po ng talagang mga brown egger na sa ngayon, pag binalik ko to dun sa
kanilang mga magulang, hindi pa 100%, nasa 75% pa lang. Pero yun nga, isang balik pa, yung apo nila ibabalik pa uli natin. Pero ito, mga kabukas, kunyari makapag-produce na sila, ito, minate na natin dito sa mga hens na to. Magpo-produce na tayo ng maramihan yan para pamalit doon sa ating mga existing na layers ngayon, kasi tumatanda na rin yung mga yon. Kailangan ko na ng pamalit. At least 75% na po yung makukuha natin. Pero doon nga po sa mga lalaking lalabas na parang apo na nila, magpapalaki pa rin po tayo doon ang gagawin nating rooster. Ibabalik pa po natin ng isang beses para makuha natin yung 100% na decal brown. And from there, doon na po tayo magmamas produce ng yun nga, yung plano kong mag-expand ng mga layers, and eventually makapagbebenta na rin po tayo ng mataas na kalidad na decal brown. Masasabi na po natin na mataas na po yung kanilang percentage na brown egger na decal brown talaga. So yun po, kaya ito ngayon ipo-pull out ko na mga kabokals, and then i-announce ko kung anong gagawin natin sa kanila. Kaya ipo-pull out ko kasi i-condition ko na ito mga to. Kasi yung isa nga na yun malapit-lapit na rin yun Ito gumugulang-gulang na yan So habang pinagugulang natin siya, ikinukondisyon natin itong mga hens. Papaitlogin ko na rin sila gamit po yung layer para yung itlog na makuha natin sa kanila, isasama natin sa pang table eggs natin na binibenta ngayon. And then by the time na kumikikig na to, sumasampa na, isasama lang natin siya sa kanila para makapag-produce na ng fertile eggs. Yun yung gagawin natin para hindi po masayang, kasi kain lang ng kain habang naghihintay, wala po tayong nakukuha. So might as well mag-produce na sila ng pang table eggs habang hinihintay nila yung mag-mature yung rooster natin na gagamitin na yan. And then yung dalawa na Rhode Island natin, pull out na yan. So ayan mga kabokals, White Leghorn Rhode Island, at saka Rhode Island. Yan, mga Rhode Island. Yan, Rhode Island mga kabokals. So yan po yung ating mga rooster na hindi na gagamitin. Ito, hindi na rin tayo gagamit ng White Leghorn. Hindi na rin tayo gagamit nung cross White Leghorn Rhode Island. Kasi nga, ipopurify na lang natin yung decal brown na meron tayo ngayon. So yun po yung gagawin natin. Kaya naman, sa gusto po mga kabokals, bebenta na po natin itong apat nito. So ito, yung ating White Leghorn Cross Rhode Island, 1.5. Yung ating White Leghorn Rooster, 1.5. And ito pong ating mga malalaki po kasi ito mga kabokals malalaki pong klaseng Rhode Island to. Ayan 2K po ang isa mga kabokals. Breeding po, isasalang nyo na lang po. Breeding na po yan. Ayan. 2K po, 2K, 1.5, 1.5. Kung gusto nyo po mga kabokals, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page. Ayan. Meron pa ako maliit doon na may maliit pa ako doon na Cross Rhode Island White Leghorn na iaalis ko na rin. Ito, tignan natin. Ito mga kabokals, mas bata ito. Yeah, mas bata. White Leghorn Rhode Island din po yan. Lalaki din po yan. So iaalis ko na rin po yan. Ito pwede ko ibigay ng 500 na lang mga kabokals. Bata pa naman yan. Pero malapit na rin yan. Ayan. White Leghorn Rhode Island. Ayan mga kabokals. So ito nga po yung mga panibago natin pambenta. Ito mga kabokals, hindi naman po ito yung urong sulong tayo sa pag-aalaga. Pinupurify lang po natin yung ating mga linyada. Kasi nga, ako gusto ko talagang mag-concentrate sa mga brown egger na layer.
Dati ko pa naman sinasabi yon, ang concentration natin ngayon ay nakatuon po sa mga paitlugin, particularly sa mga brown egger. Kaya po, nag-decide na rin po kung ialis po yung ating mga white leghorn at saka yung cross natin na white leghorn Rhode Island. Kasi po, wala naman po tayong paggagamitan sa kanila. Kasi nga, ang gusto kong gawin is i-purify po yung ating mga brown egger na linyada and mag-produce po ng mga brown egger na pamalit natin sa ating mga layers. And pwede na rin po tayong, pag na-purify na natin, pwede na rin po tayo magbenta ng mga sisiw or ng fertile eggs. Alam ko po, dati in-announce ko na magbebenta ako ng fertile eggs. Pero sinabi ko po kasi mga kabokals, diba, hinihintay ko po yung resulta noong napalahi na natin kung ano ba talaga ang kalalabasan ng kanyang itlog. Well, sadly, hindi po ako satisfied doon sa itlog na inilabas niya kasi yun nga, light brown lang po. Yun po ay panlimang collection ko na. Umaasa ako na habang tumatagal magiging brown siya. Kaya lang, nagstay po talaga sa ganong kulay. Ganon din po yung na-produce natin na yung dalawang puti na hens dun sa battery cage na anak din po ng ating white leghorn at Rhode Island natin, kapatid nito. Sila naman po ay puti, white eggs, dirty white po ang kanilang eggs. So, hindi rin po yun ang gusto natin. Talagang brown po tayo mga kabokals. Kaya nga, nag-decide na ako na ibenta na lang itong ating mga rooster na white leghorn at Rhode Island, and pati na po yung ating mga Rhode Island rooster. Yeah, kasi ano na rin excess, kumbaga excess na rin po sa atin, papakainin lang natin sila na papakainin. Hindi naman po natin sila gagamitin. Ayan, so para po talagang ma-purify na natin, darating po ang panahon na ang mga manok po ni Kabokals ay talagang pure brown egger na mga manok. Doon po tayo papunta mga Kabokals, yun po ang gusto kong gawin, kaya pinupurify po natin ating mga linyada. Ayan, so sa may gusto po mga Kabokals, baka gusto nyo pong i-cross ito, baka meron po kayong mga existing na linyada nyan. Ito, nakakross na po ito sa white leghorn Rhode Island, and then ito ay pure white leghorn. Isa po yan doon sa Power Pop Chicks na ipinapakita ko dati, yung nabili natin na mga white leghorn na sisiw. And then yun nga, magagamit niyo yung mga Kabokals, magaganda po, malalaking klase pong Rhode Island yun. Ayan, so PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page kung kursunada nyo po. Ayan. So yan mga Kabokals, abangan nyo po yung ating pag-purify ng ating mga linyada ng brown egger. Sana makapagpalabas tayo ng mga hindi man ganun ka-certify na decal brown, pero makuha natin talaga yung purity ng decal brown. Marami po nagko-comment na yun nga po pwede naman pong gawin na ibalik sa ina. Yung unang balik nga daw ay 75%, and then pag binalik pa natin yung apo ay doon po natin makukuha yung 100%. So siguro hanggang doon na lang sa apo, hindi na natin pwedeng ibalik ulit kasi baka mag-manifest na yung inbreeding pagka ganun. So ako naniniwala hanggang doon sa pangalawang balik, medyo ano po yun, naniniwala po ako doon, kaya yun po ating gagawin para po ma-purify natin yung linyada ng ating mga layers. Ayan. So yan mga Kabokals, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Hanggang dito na lang. Sa lahat ng mga solid Kabokals ay mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan mo, Sir Boyet. Sir, thank you so much. Hanggang dito na lang. Muli, ito yung Kabokals Farmer. Nagsabing sabay-sabay tayo mga harap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!